Hello, good morning church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan na ba ang pinakamalakas ng palakpak para sa Panginoon? Hey! Praise God. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Batiin po natin yung mga katabi natin. Sige. At gaya na sinabi ni Kuya Avis kanina, practicein na natin ang ating mga labi na mag-smile. Diba? Masarap nakasmile eh. Diba? Sabihin nyo sa katabi ninyo, Happy Summer. Kasi nakita ko si Kuya Albert talagang summer look eh. Oo nga. So, praise God. Welcome po sa SGC. This is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining us once again today. It's a special day. Yes. Kasi po gaya na sinabi ni Kuya Aves kanina, we're celebrating yung ating first year dito sa ating kinatatayuang o kinasasadlakan na lugar. It's been a year already, no? Hindi natin namamalayan. At salamat sa Panginoon sa mga nagtitiwala na sa inyong pagbibigay, tayo po ay nakalipat at nakita naman natin mas malaki, mas malawak. Unlike before, talaga namang pag nagsasayawan na kami, nagdidikit na yung mga siko namin sa isa't isa. Yun ang tinatawag na rubbing elbows, di ba? Talagang literally, nagdidikit yung mga siko namin dahil napakaliit. But praise God, dahil po sa inyong pagbibigay, dahil po sa katapatan ng Panginoon, tayo po ay nilayan ng Diyos na ilipat sa isang mas malaking lugar. Amen. Hindi po ba kayo namamangha sa Panginoon? Sige nga po, I'll be giving you ilang segundo. Tignan nyo yung paligid ninyo. Lahat ng narito po ay biyayaan ng Diyos. And every time po na pumapasok kami dito sa ating church, namamangha po kami talaga dahil ng mga panahong yun hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambili ng mga gagamitin. But of course, hindi ko nababanggitin yung mga taong ginamit ng Diyos sa kanilang pagbibigay kung bakit may television, kung bakit nakabili tayo ng sound system. Well, of course, gusto pa natin improve po ito. And we praise God still sa inyo pong patuloy na pagbibigay. Alam nating mas lalawak at papalawigin pa ng Panginoon ang kanyang gawain. Amen? Nang sa gayon ay mas marami pa po tayong maaabot. Kayo po ba ay na-challenge, na engganyo na mas marami tayong aabutin ng mga kaluluwa in the near future? Amen? Amen? Amen. At talaga pong excited po tayo. Habang lumalaon ng panahon, alam ko marami pong gagawin na magagandang bagay sa atin ng Panginoon. Amen. And amen. And of course, I would like to thank personally si Brother Joel for leading us kanina sa communion. Amen. Napakasarap pong alalahanin that indeed we are greatly blessed and highly favored because we are deeply loved by God. At salamat din sa ating praise and worship team for leading us sa ating pagsamba sa Panginoon. Amen. And today ay atin pong pag-uusapan pa rin, as usual, pagyayamanin po sa ating mga buhay-buhay ang katapatan ng Diyos. But before we move on sa ating pag-uusapan, let's pray po muna. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, we thank you once again. Dahil sa inyo pong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig at sakdal na pagmamahal, patuloy mo kaming dinarako, Panginoon, sa iyong puso para lubusan po namin maunawaan ang yaman ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. At sa pamagitan po nito, ay patuloy pong nararanasan namin ang pagdaloy ng iyong nananaganang biyaya at kapayapaan. At dalayan ko po, O Diyos, umaga po ito, gamitin niyo po inyong lingkod bilang inyong tagapagpahayag at tagapaglahad ng mensahe ng iyong biyaya. Nang sa gayon ay patuloy po kaming mamangha sa yaman ng iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At kami po ang mga benepisyaryo. Salamat, O Diyos. At sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Yes, minsan pa welcome po sa Solution Grace Church. At sa mga naghahanap po ng church, we are located at Unit 114E sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Alam niyo, napakarami pong blessings ng church na tinanggap mula sa Panginoon. And we praise God for Kuya Jetro dahil nalaman natin ito dahil nagkaroon na ng konting conversation sa bahay nila Ate Amiel. Nabalitaan ko lang to kay Ate Amiel. Alam niyo po ba, this month,
Ang atin pong church sa kanyang podcast ay, di ba I think it was 3 months ago, nasa top 10 po tayo. Nasa top 8 na po tayo ngayon. Wow! Umaangat! Maraming naaabot. At yung mga kasabayan po natin ay malalaking churches. Well, I believe that God is using the little things to confound the mighty. Tayo yon. Alam niyo nung araw, nung sinisimulan po natin yung ating gawain, way back 3 years ago, sabi ni Kuya Abe sa akin, Daddy, maglabas tayo sa Spotify. Sa lahat ng mga media, ano bang tawag dito? Media platforms. So sabi ko kay Abe, sige lang, ilabas mo lang. At hindi natin alam, ginagamit pala ng Panginoon yung mga ganong platforms. Ano? At salamat sa Panginoon dahil maraming naaabot na kaluluwa. Amen. And before pala tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna palang bigyan po ng panahon ng oras na ito. I'm wearing my Israel pendant. Alam niyo po, kaninang umaga lang, local time, Philippine time, ay inatake na po ng Iran ng Israel. So let's pray for the people of Israel as well as yung mga tao din sa Iran. Kasi hindi hubiro ito nangyayaring ito at nag-escalate pa yung gulo doon. So can we pray for them, mga kapatid? Father, we thank you once again dahil kami po ay narito bilang mga anak mo, tinawag mo, we will stand for Israel and we will stand with Israel. And Panginoon, gayon din Panginoon, pinapanalangin po namin na kaligtasan hindi lamang po ng mga tao sa Israel bagkus kasama rin po ang mga tao sa Iran na kung saan nararanasan po nila ang kaguluhan sa oras na ito. Lord, protect them and I pray and I believe, Panginoon, ang mga hula mo sa Biblia ay nangyayari na sa aming kapanahunan. Hindi namin alam ang mangyayari sa hinaharap pero one thing for sure na ang iyong salita ay mananatiling tapat at mananatili at mangyayari po ito. So Lord, once again, we pray for Israel and also for the people of Iran. Dahil alam po namin maraming mga tao maapektuhan po dito. Ingatan niyo po ang bawat isa. At dalayan po namin, as a church, ay tinatayuan po namin. We stand with Israel and for Israel. Dahil ito po ang kayong kalooban para sa ayong mga anak. And for the church. Salamat, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati sa mga nangyayari ito sa aming paligid. And even, Lord, sa labas ng bansa at sa buong mundo. And all this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay blessed dito sa Pilipinas dahil hindi natin nararanasan to. But of course, naghahalo po yung ating lungkot at pagkabangha dahil unti-unti na pong nare-reveal yung mga hula na nakasulat sa Biblia. So kanina lang nagulat kami, no? As early as, actually, 4 a.m. meron na naglabas ng balita si Brother Amir Charfati. And then by 7 a.m., yun na, nagsimula ng umatake ang Iran. I think in history, first time yata nangyari ang Iran ang nagpasimula. Usually, sumasabay lang ang Iran eh. And before kami umalis kanina, nabalitaan namin na tumutulong na rin yata ang Lebanon at saka ang Syria. Na medyo lumalaki, ano? Pero I believe na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, especially mga tao pong apektado doon. But as we move on, ay alamin po natin pa rin dito sa church ang kabutihan ng Diyos. At ang layunin po natin sa araw pong ito ay gusto ko pong ipaalam sa inyo ano yung mga benefits na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Kamakailan lamang po ay tinalakay natin yung mga benepisyo na natamasa natin mula sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon, tayo po, bilang mga mananampalataya, para kapag tayo po'y umaawit ng papuri sa Diyos, hindi lang tayo nagtataas ng kamay dahil nagtataas ng kamay yung katabi natin. Nung araw, ganun ako eh. Alam niyo, parang nahihiya ako eh. Nung araw nga, meron nga nag-pray din sa akin eh. Lahat ng katabi ko, alam ko, 7 kami lahat eh, o 5. Lahat nung 6 tumumba eh. Ako lang hindi eh. Para ako nahiya eh. Sabi nung nag-aalalay sa akin, mukhang marami kang kasalanan, brad ah. So minsan, yung mga ganong pagkakataon, and even pag nagkakantahan, kasi ako po ay lumaking, sana nga lumaki ano? Hindi masyadong lumaki, pero nung ako bata pa, pag ako nasa praise and worship, medyo ganyan lang yung aking palakpak noon eh. Minsan nga, nasa likod pa eh, nahihiya pa eh. Pero pag may nakikita akong ibang nagtataasan ng kamay, napapagaya ka. Ngayon tayo pumana ng palataya,
at mga anak ng Diyos, mainam po na maintindihan natin, bakit nga ba tayo nagtataas ng kamay? Di ba pag nanonood tayo ng basketball, talagang hindi lang isang kamay tinataas. Yeah! Shoot mo yan! Nagtataas tayo ng dalawang kamay. And according to research, maisingit ko lang, yung mga tao po na nagtataas ng kamay, based on research sa Biola University, doon po sa amin sa US, ito po ay isinagawang pag-aaral. Yung mga palataas daw ng kamay, ito rin yung mga taong humahaba ang buhay. Kaya pala, maraming tao sa church ang mahahaba ang buhay. Dahil nagtataas tayo ng kamay. Di ba? Huwag niyo bababayan, ha? So ngayon po dito sa atin, church, ay aalamin natin, bakit pag kumakanta tayo ng dakilang katapatan na sadyang napakaganda po ng paalala sa atin kanina ng praise and worship team na sadyang dakila ang ating Panginoon na ating Diyos. Tapat kailan pa man. Magunaw man ang mundo, hindi tayo pababayaan. Pero sa totoo lang, hindi po tayo aabutan ng paggunaw ng mundo. Pag nangyari po yun, wala na tayo dito nun. Pero yung sinasabi ng awitin, ano man po ang mangyari, anumang sitwasyon, kasama mo ang Panginoon. Bakit natin tinataas ang ating mga kamay? And today, gusto pong ipaalam sa inyo yung mga matuwid na pundasyon kung bakit natin ginagawa ito. So, hindi yung tipong nagtataas ka lang ng kamay kasi yung kasama mo sa kaliwa at yung nasa kanan, nagtataas ng kamay. Maganda po naiintindihan natin yung ating bawat ginagawa. Bakit nga ba natin ginagawa yan? Hindi pwedeng, wala lang. Sa mga anak po namin nung araw pa, nung bata pa sila, sinasabihan ko lagi sila. Pag tinatanong ko sila, ba't mo ginagawa yan? Sabi ko kay Aryan at saka kay Aves, alam niyo naman yung mga kabataan nung araw, ang sasabihin nila, wala lang. Sabi ko, mga anak, ayoko ng ganong sagot. Dapat may dahilan. Di ba? So lahat po nating ginagawa, dapat may dahilan. Ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Bakit tayo nagpupuri sa Panginoon? Bakit tayo nagtataas ng kamay? Marami po sa mga kabataan sa ngayon, of course, this is good. Uma-attend kayo sa mga praise and worship concerts. Pero bakit nyo tinataas ang inyong kamay? Mas maganda po, maintindihan natin yung kwento sa likod nito. And today, ating po pag-uusapan ay may pinamagatang. Ito yung ating message title for today, The Foundations of Your Redemption. And of course, as a church, as Solution Grace Church, nagsisimula tayo sa isang question. Sabi ni Mrs. Englishin mo na yung question mo. Kasi English yung sagot eh. As Christians, what are the foundations of our redemption? So tayo po bilang mga mananampalataya, alamin natin kung ano yung mga pagkakaisang nangyari sa pagitan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. Sila pong tatlo ay nagkaroon ng pagkakaisa kung bakit tayo po mga mananampalataya ay sadyang pinagpala, greatly blessed and highly favored. Wala kayong magagawa. Yun po ang tingin sa atin ng Diyos sa ngayon. At magpakailanman. You are greatly blessed. Hindi ka lang blessed, ha? Greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God. And today, aalamin po natin, ano po yung mga isinagawa po na ating Amang Diyos ng kanyang bugtong na anak na si Kristo at paano po nakipag-isa rin ang Banal na Espiritu. Alamin natin yung the three perfect W's of our redemption. So itago na lamang po natin yung tatlong ito sa nagsisimulang letrang W. So alamin natin kung ano yung three perfect W's of our redemption. So bilang church, bilang mananampalataya, I've got good news for you. Sabi po ng Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He, yung He dito God, has made us accepted in the Beloved. Now, yung pong word dito na accepted, para po sa ating church na sinusundan po yung ating ministry, pag sinabi natin accepted, medyo weak po yung translation sa English. Ngayon, kung babalikan niyo po yung original Greek, ito yung totoong ibig sabihin. Yung pong word dito na accepted, in Greek, it's karito. Come on, church, say this with me. Karito. Meron palang, alam mo yung Greek, may ganun eh. May ganung karito. Pag sinabing karito, alam nyo, ito rin po yung sinabi ng Diyos kay Birheng Maria. Aba, Ginoong Birhen, pupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Yung bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, bukod kang pinagpala, sa Greek ay karito. So, si Maria ang sinabihan na tayo po mga mananampalataya. So, pag sinabing karito,
Ito yung sinasabi ng ibang tao na charito. Pero mali pala yun sa wikang Grego, it's charitou. Meaning greatly blessed. Sa ibang translation, with special honors. So tayo po sa harapan ng Diyos, ay tayo po'y kalugod-lugod. So tanggalin na natin sa isipan natin yung turo ng relihiyon. Pag nakatingin daw ang Diyos sa atin, na very disappointed daw siya. Di ba? Ganon ang nakagisnan po natin. Na parang ang Diyos pag nakatingin sa'yo, parang gumagayon. Ano ba naman tong anak ko? Hindi po. You know why? Bakit kayo charito or accepted? Because yung inyong location, you are now in the beloved. And in the beloved, capital B, you are in Christ Jesus. Nakita niyo po yung word na in. Sa English, it's a preposition of location. Pag sinabing preposition of location, it tells you where you are today and forevermore. You are now in Christ. And also, it tells you what you are. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Kanina nung sinabi ni Brother Joel, nung ininom natin yung saro, anong ibig sabihin ng pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesucristo? Sabi ng Panginoon, "For this is the blood of the new covenant which is shed for many for the remission of sins." So tinanggal na yung ating mga kasalanan. And that's why, tayo po, in Christ, we are now the righteousness of God in Him. Nakuha niyo po yun? Before, when we were sinners, we were in Adam. In. Nandun pa rin yung word na in. Preposition of location. But praise God, nung tayo po yung born again, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. From Adam, tinransfer tayo ng Diyos kay Jesus. We are now in Christ. Kaya pag nagbabasa kayo ng New Testament, maraming in Christ, in the beloved. Kaya po ang Diyos, every time He looks at you today, He sees you greatly blessed and highly favored. Hindi siya disappointed sa'yo. Hindi po ganon. Hindi po siya nangingilo pag nakikita ka. Hindi siya naiinis pagko siya po ay tuwang-tuwa sa inyo. Amen. So dito, sa church, nakikita nyo nagkakaroon po ng repentance, metanoia. Kasi yung nakagisna natin mga relihiyon, ang laging sinasabi, disappointed sa'yo si Lord. Galit sa'yo si Lord. Mamaya, papaluin ka ni Lord. Mamaya yan, paparusahan ka na ni Lord. Hindi pwede mangyari yun because you are now in Christ Jesus. And that's why, sabi ng talata, we are accepted. Di ba yung mga anak, pag alam nila accepted sila ng mga magulang nila, nagwawalwal ba sa kasalanan yun? Nagwawala ba yun? Hindi po. Lalo nga nagpapakyut sa magulang niya yun eh. Kasi alam niyang, mahal na mahal at natutuwa sa akin ang mga magulang ko. Ganoon din po tayo. God's goodness leads us to repentance. Kaya po tayo gumagawa ng kabutihan, believing that we are accepted. Where? In the beloved. Ano yung location natin? In the beloved, in Christ Jesus. So, pag alam mong natutuwa at nalulugod sa iyo ang Diyos, take note of the word greatly blessed, highly favored, with special honors. Ngayon, let me ask you, tatamarin ka bang manalangin? Tatamarin ka bang makipag-usap sa Diyos? Hindi. Kasi alam mo, natutuwa sa iyo ang Diyos eh. Di ba? Dati, kaya kayo hindi nagpipray kasi naririnig nyo, disappointed sa inyo ang Diyos. Pero dahil alam nating tuwan-tuwa sa atin ang Diyos, talagang sasamantalahin mo makipag-usap sa Kanya. Amen? Kahit nga inaanto ka, Lord, nagpipray ka pa rin, Lord, pagtulog ko, samahan niyo pa rin ako. Alam mo yung sarap ng relationship niyo with Him, believing that you are accepted where? In the beloved. Kung meron lamang pong pitaka ang Diyos, and I believe marami siyang pitaka, milalagyan ng picture yun. Alam niyo sino nakalagay na picture doon? Kayo. Wow. Di ba? Ang sarap nun, no? Pag nakikita niyo yung anak ko, nung araw, ang turo ng relihiyon, ito na naman tong si Albert. Napapabuntong hininga daw ang Diyos. Hindi, ganito ang Diyos talaga sa atin. Kapogi ng anak kong si Albert. Kamukhang-kamukha ng kanyang ama. Ganun po ang Diyos sa atin. Amen. Di ba? Anong nagbibigay sa atin? Kagalakan. So, ibig sabihin, ngayon po sa church, as you come to church, nagkakaroon tayo ng repentance. Metanoia, changing of mind. Akala natin before, galit sa akin ng Diyos. Hindi po. Kaya po kayo gumagawa ng mali at nakakagawa lagi ng mali kasi ang consciousness ninyo, mali kayo. Meron kang ginagawang pagkakamali. No, ako po ay bago-bagong nagda-drive.
Nung ako'y nagpa-park patalikod, inaaral ko yun, sabi ko, naku, baka mabangga ako. Nabangga nga ako. Kasi consciousness mo, mababangga ka eh. Pero kapag ikaw ay conscious that you are now accepted in the beloved, accepted because you are now in Christ Jesus. Wow! Ewan ko lang kung hindi kada minuto nagpipray kayo at lagi kayo nakikipag-usap sa Panginoon. Amen and amen. So ngayon po, alamin natin ang three perfect W's of the Triune God written in Hebrews chapter 10. So pag-uusapan natin kung ano yung sinasabi ng Hebrews chapter 10. At dalayan ko po na makita po natin at ma-appreciate po rin po natin mula po sa ating serye ngayong April na ito, ang napakagandang kaibahan ng bagong kasunduan ng purong biyaya, or we call this in English, the New Covenant of Pure Grace, kumpara sa lumang kasunduan ng kautusan, or we call it in English, the Old Law-Keeping Covenant. At makita po natin, yung Old Law-Keeping Covenant, it's a covenant between God and the Jewish people. Samantala, ano naman pong kaibahan ng New Covenant of Pure Grace? It's a covenant between God and His Son, Jesus. So siya po yung mediator. Nadamay po tayo dito. Nakita niyo po yung kaibahan? Pero dito po sa lumang kasunduan ng kautusan, wala pong mediator. Kaya po ito ay pumalpak. Hindi ito pumalpak sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay tapat sa kanyang pakikipagkasundo sa mga Israelita. Pumalpak po ito sa bahagi ng mga tao. Kaya po minarapat ng Diyos, after 1,500 years, lumikha po siya ng bagong kasunduan. At ang bagong kasunduan ito ay tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Amen. So ayon po sa Hebrews 10 verses 1 until 4, ay hindi po kaya pabanalin ng mga taong lumalapit sa Diyos noon. Sa pamamagitan po ng kanilang pag-aalay ng mga hayop, mga kagaya ng toro at kambing, para sila po ay pabanalin. At ito pong pag-aalay na ito, bagaman ito po ay ginagawa nila taon-taon, wala po ni isa nakakayanin ng mga dugong ito para tuluyang wakasan ng kanilang kasalanan. Kaya po nila ito laging ginagawa year after year. So ito po ay sistema, panuntuan ng lumang kasunduan ng kautusan. Basahin ko po sa inyo Hebrews 10 verses 1 until 4. For the law, having a shadow of the good things to come. See, yung law ay anino lamang po ng mga bagay na paparating. Now, sino po yung substance? Jesus Himself. So lahat po ng mga binabasa natin in the Old Testament, yung mga pag-aalay ng mga hayop, yun po yung anino lang. But the substance is Jesus Himself. But for the law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer year by year, make those who approach perfect. So hindi po sila pwedeng pabanalin, hindi sila pwedeng pasakdalin. Verse 2 tells us, for then they would not have ceased to be offered. Kasi kung ito po ay kaya silang pabanalin, palinisin, ito sana hindi nila ginagawa every year, pero paulit-ulit po nilang ginagawa po ito. Ang tawag po dito ay Yom Kippur, the Day of Atonement. For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. So sila po, kahit po alay sila ng alay ng mga dugo ng hayop, conscious pa rin sila about sin. Ito po yung sistema ng lubang kasunduan. So ibig sabihin, bilang mananampalataya, ayaw ng Diyos na tayo po maging conscious ng sin. Samantala, ngayon po sa panahon natin ngayon, ang tinuturo ng relihiyon, naririnig ko, sinasabi nila na para ikaw ay maging banal, mapalapit sa Diyos, you have to be conscious about your sin. Hindi po itong kalooban ng Diyos sa atin. Sa ilalim po ng bagong kasunduan ng biyaya, gusto niya, instead of being sin-conscious, you have to be son-conscious. Kasi pag sin-conscious po kayo, masyado kayo nakatingin sa inyong sarili. Ang sarili po natin, ang daming kakulangan. So instead of being sin-conscious, you have to be son-conscious, referring to Jesus. Kasi po si Jesus walang bahid ng kasalanan. He is thrice holy. He did no sin, He knew no sin, and in Him is no sin. So akala ng relihiyon, the more ka magiging sin-conscious, magiging banal ka. Ano? Sabi muli ng verse 2 ng chapter 10 ng Hebrews, for then they would have not ceased to be offered. Sana tumigil na sila sa pag-aalay. For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. Pero may consciousness pa rin sila ng kasalanan. Why? Because they have to offer na naman, pagkatapos ng taon na ito, mag-o-offer na naman sila for the next 12 months.
Kasi tinatakpan lamang po ng mga dugo ng toro at ng kambing yung kanilang mga kasalanan. Verse 3, but in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. For, or because, it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. So, ang kaya lamang pong gawin ng mga dugo ng mga toro at kambing, yun po yung mga inaali nung araw, ay pagtakpan ng kasalanan. For how long? For 1 year. Tama. Wala siyang kakayahan na wakasan. Pero praise God, after 1,500 years, inilaan po ng Diyos ang kanyang kordero. Remember yung song na kinakanta po? Kordero ng Diyos na nag-alis. Actually, nag-alis hindi po nag-aalis. So, sino yung kordero? Dati, sa Old Law-Keeping Covenant, meron silang kordero. Pero yung dugo nito, walang kakayahan pawiin at wakasan ang kasalanan. Paulit-ulit kailangan po sila mag-alay. Kada taon. Pero nung binigay ng Diyos ang kanyang kordero, who is Jesus Himself, winakasan po niya ang kasalanan. Nung inialay niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pong dugo, hindi lamang po nito tinakpan ang kasalanan ng tao, ng mga taong nanampalataya sa kanya. Ano pong ginawa niya? Inalis ang ating mga kasalanan. For how long? Kung ang lumang kasunduan po ng kautusan ay nagtatakip ng kasalanan for 12 months or 1 year, ano pong nagawa ng dugo ng ating Panginoon Hesukristo? Winakasan po niya ang ating mga kasalanan for how long? Forever. Kaya pakilagay po sa ating comment section, forever. So may forever. Buti na lang, sa nakalipas na 1,500 taon, isinagawa po ito ng Diyos. Now, ano po ito? Ito po ang tinatawag nating first W, the perfect W. So, what is first W na pag-uusapan natin? Ito po ang tinatawag na sakdal na kalooban ng Diyos. Sa English, ay the perfect will of God. So, yung W dito, will. Okay? Perpekto po sakdal ang kalooban ng Diyos. Now, alamin natin, ano ba ang sakdal na kalooban ng Diyos para sa atin? Still, pinag-uusapan natin, pinag-aralan natin ang chapter 10 ng Hebrews. Hebrews 10, verses 5 to 7 naman po tayo this time. Therefore, when He came into the world, si Jesus po ito, He said, sacrifice and offering you did not desire. Sino pa kausap niya dito? Ang Diyos. But a body you have prepared for me. So basically, hindi kalooban ng Diyos ang mga sakripisyo. Ayaw niya nito Ayaw niya nito. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang desire, ay inilaan niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinrepara niya yung katawan ng kanyang anak para, once and for all, ihandog niya ito sa krus ng Kalbaryo. Verse 6 tayo. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Ayaw niya po talaga yun. Pero ginawa po yun ng Diyos, inilaan ng Diyos yun para sa Israelita para hindi po sila mamatay. Nung araw po kasi pag nagkakasala sila, pag hindi sila nag-alay ng mga animal sacrifices, mamamatay po sila. Amen? Amen. This is true. Kaya ayaw po ng Diyos ito. Then verse 7, then I said, behold, I have come. Naparito po ang kanyang bugtong na anak, inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. In the volume of the book, it is written of me. Yes. Nung araw, wala pang New Testament, Pero dito po sinasabi ng Panginoon Hesukristo. Yung mga nakasulat sa Biblia, actually, sa panahon natin, from Genesis until Revelation, speaks of one person, Jesus Christ. Kaya sabi po dito ng Panginoong Jesus, in the volume of the book, it is written of me. It's all about Jesus, to do the will of God. So naparito ang Panginoong Hesukristo, inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, para isagawa yung kanyang perfect will, yung perfect will ng Diyos. Now, what is the perfect will of God? Para po maintindihan natin. Dito na tayo sa verse 9. Then, still with Hebrews chapter 10, He said, behold, I have come to do your will, O God. Now, what is the will of God? The perfect will of God. He takes away the first that He may establish the second. Alam niyo po, bilang mga nanampalataya, ang Biblia po ay merong tinatawag na 7 covenants. Pero, importante na malinaw sa atin, at least kabisado natin yung dalawang major covenants. Alam niyo po ba yung 2 major covenants, church? Importante po ito, ha? Kasi pag hindi po ninyo alam ang 2 major covenants, malilito ang theology po ninyo. What are the 2 major covenants? Ang 2 major covenants, it's the Old Law-Keeping Covenant. Ito yung lumang kasunduan ng kautusan, and the New Covenant of pure grace.
Now, paano nangyari at nagkaroon ng New Covenant of Pure Grace? Na-establish po ito upon the death of Christ on the cross. So ano yung dividing line ng human history para maintindihan natin? Para hindi labo-labo yung theology natin. Nung binigay po ng Diyos ang krus, doon na nagkaroon ng pagbabago. Yung pong lumang kasunduan ng kautusan, napawalang saysay na po ito. Sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo, naitatag na itong tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. Para kanino po ito? Para sa lahat. Sa mga Hudyo, sa Hentil, at para sa church. Samantala, ito pong lumang kasunduan ng kautusan, this was exclusively given to the Jewish people. Hindi po kasama dito yung mga Hentil. I hope this is clear. Mga kapatid, ha? So ano po yung naghahati dito? Yung krus. Ang maraming relihiyon sa ngayon, gulong-gulo eh. Alam niyo kung bakit? Hindi nila alam ang two major covenants. Yung kaliwang paa nila, nakatapak sa left side, which is Mount Sinai, representing the old law-keeping covenant. Yung right foot nila nakatapak sa Mount Zion, representing the new covenant of pure grace. Alam niyo, geographically speaking, pag tinignan mo sa mapa, pag yung kabilang lugar mo nakatapak sa Mount Sinai, tapos yung kabila sa Mount Zion, geographically speaking, alam mo nasaan ka? Nasa Babylon. And Babylon is a place of confusion. Kaya maraming mga mananampalataya sa ngayon, litong-lito sila. Hinahalo-halo nila ang theology nila. Ano ba talaga? Bakit ganon? Yung Diyos sa lumang kasunduan, medyo mabagsik. Sa bagong kasunduan, mabait. Bakit? Hindi po mabait po ang Diyos at mabuti po siya. Nagkataon lang magkaiba po ng covenants. Dapat malinaw sa atin yun. Kasi akala na marami mananampalataya, hindi. Mabagsik kong Diyos dun sa lumang kasunduan. Pag nagkamali ka, namamatay ang mga Hudyo. It's true. Because yun po yung kanilang kasunduan. Pag nakasunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi ka nakasunod, may kasamang sumpa. At pwedeng humantong sa kamatayan. Pero under the new covenant of pure grace, sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God are yes in Christ and in Him, amen, to the glory of God through us. Kung bakit wala na pong parusa at anumang guilty verdict na available para sa atin, it's because lahat po ng parusa, lahat ng paghahatol, inangkin na po na ating Panginoon Hesukristo. And that's why today, we are greatly blessed and highly favored. Yun ang kaibahan. Mabait ang Diyos, mabuti siya, hindi siya nagbabago. Ang nagbago lang, kasunduan. Come on, church, say this with me, kasunduan. Ano sa English po ito? Covenant. So, para hindi kayo nalilito, kasi meron ako napanood sa Reels. Sabi nung nagtatanong, pwede bang basahin ko na lang yung New Testament, huwag na lang yung Old Testament? Kasi mabagsik yung Diyos sa Old Testament eh. Sa New Testament, mabait. Medyo mabait. Sabi ng pastor, hindi, parehas mabuti ang Diyos. Ang problema, hindi niya na ipaliwanag na maayos. Naunawaan po natin, church. This is really important, mga kapatid. So, nilayan po ng Diyos na ihandog ang kanyang bugtong na anak para, once and for all, tapusin na itong lumang kasunduan. Nung namatay po ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinawalang saysay na po itong lumang kasunduan ng kautusan. Church, this is really important. Para hindi po kayo bumabalik dito. Alam nyo, marami pong pagtuturo sa mga churches today, and this is prominente sa maraming churches. GMRC na lang, good manners and right conduct. Hindi po yun ang gospel. Ang gospel po, hindi po yung magpapakabait ka para pumunta ka ng langit. Hindi po naparito ang Panginoon para gawing mabuti ang masama. Naparito po ang Panginoon Hesukristo para bigyan ng buhay tayo mga patayang espiritu. Hindi po good manners and right conduct ang tinuturo ng gospel. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Now, once again, nung itinatag po ang bagong kasunduan ng purong biyaya, wala nang saysay yung lumang kasunduan ng kautusan. Hebrews 8:13. Dito muna tayo. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, referring to the old law-keeping covenant. And whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So, ibig sabihin, wala na po itong saysay talaga. Kaya pala, ang pakay ng Panginoon, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, this is the perfect will of God. He takes away the first, referring to the old law-keeping covenant, tinanggal niya po yun, that He may establish the second, which is the new covenant of pure grace. Nakukuha niyo po, church? This is really important, mga kapatid. Para hindi kayo malilito, para iisipin ninyo, hindi po mabagsik at
ah, very strict ang Diyos natin sa lumang tipan. Hindi po. And then sasabihin ng ibang tao, mas mabait ang Diyos sa sa bagong tipan. Sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Paano yun? Paano mo may reconcile yun? Parang ang gulo. Hindi po. Kaya po ganun kumilos ang Diyos sa lumang tipan o sa lumang kasunduan dahil po sa covenant na hiningi ng mga Israelita. Sabi ng mga Israelita, Moses, sabihin mo sa Diyos, kay Yahweh. This time, nung nandun po sila sa paanan ng Mount Sinai, sabihin mo sa Diyos, bless us based on our goodness. Ayaw nilang manatili sa grace covenant ni Abraham. Kaya nagbigay po ng bagong covenant ng Diyos this time, sa panahon nila, nung sila po ay nasa paanan ng Mount Sinai. We call it the Mosaic Covenant, na kung saan, pag sila po ay nakasunod sa pinag-uutos ng Diyos, sila ay pagpapalain. Pero pag hindi ka nakasunod, nakasulat na po sa Deuteronomy 28 verses 15 until 63, yung mga sumpang tatanggapin nila. So mabagsik ba ang Diyos? Hindi po. Ano lang ang nangyari? Because of the covenants. Because God works through covenants. Kumikilos ang Diyos sa pamagitan ng covenant. Amen. I hope this is clear, mga kapatid. Now, so nilayan nga po ng Diyos na palitan na po ito. Ito pong old law-keeping covenant, shadow. Pero binigay na po sa atin ngayon yung substance. At ang maganda dito, yung perfect will ng Diyos, pinawi na po niya yung lumang kasunduan, binigyan na tayo ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Hindi po natapos dito. Alam niyo po ba tayo mga mananampalataya, pinaging banal pa sa pamagitan ng pag-aali na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Minsanan at para sa lahat. Hebrews 10 verse 10. By that will, ano yung will na tinutukoy dito? The new covenant. Ito po yung naitatag. We, sino yung we dito? Believers. Tayo. We have been sanctified. Ano yung sanctified? Pinaging banal. Pag sinabing banal, hiniwalay tayo sa mundo at kinuha tayo ng Diyos. Sa wikang Hebreo, pag sinabing banal, kadosh. Madali na tandaan. Sabihin nyo, kadosh. Kadosh. Hindi ka uno, hindi ka tres, hindi ka kwatro, kadosh. Naalala nyo? Pag sinabing kadosh, at sineparate tayo unto Him. Yun ang ibig sabihin ng holy. Okay? By that will, hindi lamang po pinalitan hindi na po tinanggal na yung lumang kasunduan ng kautusan at itinatag ang bagong kasunduan. By that will, ito pang maganda, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So tayo po ay hiniwalay na sa mundo. Kaya po ang tawag sa atin, ecclesia. The called out ones. Tayo po, we belong to God already. Hindi na po tayo citizens of this world. Tayo po ay citizens of heaven. Amen. Kaya po yung mga nangyayari sa paligid natin sa ngayon, naghahalong lungkot at kagalakan. Alam niyo kung bakit? Sa mga nakikita natin mga hula nangyayari, so ibig sabihin, nalalapit na po yung pagdaligtas sa atin ng Panginoon. Tayo po ay kukunin na sa magulong mundong ito. Ang tawag dito ay harpazo, rapture of the church. Are you excited for the rapture of the church? Yes! Naku, napakaganda pong experience nun. Amen. Malay nyo, mamaya mangyari yun. Now tayo po, hindi tayo pinaging banal ng ating pagsunod sa kautusan, hindi po. Hebrews 9 verse 12, not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the most holy place, once for all, having obtained eternal redemption. So kaya po napakabuti ng Panginoon. No? So yung mga hindi po kayang gawin ng kautusan, nagawa po ng ating Panginoon Hesukristo. Kahit po sundin ninyo ang kautusan, hindi po kayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi kayo kayang tubusin ang inyong pagsunod sa kautusan. According to Acts 13, 38 to 39. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man, capital M, who is this man? Jesus is preached to you the forgiveness of sins, verse 39. And by Him, everyone who believes is justified. So, ang kailangan natin gawin, paniwalaan po siya, si Kristo. Justified from some things or all things? All things. Which you could not be justified by the law of Moses. See? Kaya po napaka-supremo, napaka-superior ng New Covenant of Free Grace. Ang dami pong kakulangan ng lumang kasunduan ng kautusan. Hindi po nito kayang pabanalin at pasakdalin at gawing matuwid ng isang tao kahit po niya nagawa ang buong kautusan pero walang nakagawa po nun. Now, for you to be justified from all things, you just have to believe
in Christ. Now, ang question ng maraming tao, ano yung kailangan ko paniwalaan sa Diyos para ako ay... Kasi may verse po sa Bible in Matthew 7:21. You have to believe. You have to fulfill the will of God para makapasok ka sa langit. Ang tanong, ano ito? Not everyone, sabi ng Matthew 7:21, who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Naku, ito yung verse na nakakatakot. Di ba? Not everyone, but he who does the will of my Father in heaven. Now the question is, what is the will of the Father? Ngayon, kanina nakita na natin, yung will ng Father, the perfect will of the Father, is to take away the first that He may establish the second. And by that will, pinaging banal din po tayo, mga mananampalataya. Now, anong sinasabi dito ng Matthew 7:21? Kung sino man yung aakyat sa langit, he who does the will of my Father. And the question is, what is the will of God? Nung araw, alam kong magkaidarang kami ni Kuya Joel sa kanila Kuya Makoy. Pag pinag-uusapan ng God's will, ewan ko sa panahon ngayon, pag sinasabing God's will, laging love life eh. Di ba, attorney? Alam ko kasi edad ko rin sa attorney. Di ba, noong araw pag tinatanong, sino God's will mo? O, sama na natin si Kuya Gio. Hindi naman nalalayo edad ni Kuya Gio. Di ba? Pag sinasabi, sinong God's will para sa'yo? Laging love life. Pero love life ba tinutukoy ng Biblia? No. Pag sinabing God's will, sabi ng John 6:40, and this is the will of Him, God, who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up to the last day. At the last day. So this is the will of God, basically. Nakuha niyo po iyon? Kapag tayo pinanampalataya, naniniwala kay Kristo Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So this is God's will for you. Gusto ng Diyos, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak para maniwala tayo sa Kanya. Now, the next question, ano papaniwalaan ko kay Kristo? Yun na. Dito na po papasok yung ating ikalawang W. Yung ikalawang perfect W. Which is the perfect work of Christ on the cross. So what was the first W kanina pinag-usapan natin? The perfect will of God. Nandito na tayo sa ikalawang perfect W, the perfect work of Christ on the cross. So para tayo daw po ay makaakyat sa langit, you have to put your faith in Christ. Amen. Anong gagawin ko? Anong papaniwalaan ko? Yung kanya daw pong perfect work on the cross. So ano bang nangyari sa krus ng Kalbaryo? Diba? Yan ang pwede nating tanungin. Now, sa kanya pong kamatayan, he cried out, it is finished. Sa Hebreo, ano po yung it is finished? One word, tetelestai. Sa Griego, kala. Para tayong kinula, pinaputi. Amen? Daig pa natin yung may dumaan na tide na gano'n, na pinaputi. Portion lang yun eh. Tayo po, daig pa natin si Mr. Tony Ferrer. Nakababata rin ni Kuya Gio. Alam ko. Yung apo. Di ba? So ngayon, ang ganda po na ginawa sa atin. Kaya pala sinabi ni Jesus, it is finished. Dahil tayo po'y pinaging banal, pinaging matuwid, tinubos sa ating mga kasalanan, at kaya po taglay natin ang walang hanggang kaligtasan. Now, let me give you Hebrews 10 verse 12. But this man, who is this man? Referring to Jesus Himself. After He had offered one sacrifice for sins, ilang sakripisyo pong ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Once lang. Kung babalikan natin yung pag-aalay po ng mga pari sa Old Law Keeping Covenant, sila po ay patuloy na may minister, nag-offer po ng mga animal sacrifices year after year, at sila po ay nakatayo. Pero dito po, dahil po sa matinding ginawa ng Panginoong Hesukristo, siya po ay namatay na minsan at para sa lahat. Ano pong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pin-promote po siya. Now, para po tayo po ay nakakasiguro, sandali lang, talaga bang tinubos ako ng Diyos sa ating mga kasalanan? Yes. Because, sandali lang, sinabi lang ni Jesus, it is finished eh. Ano pwede kong pagbabasihan na a righteous foundation? Si Jesus po today ay nakaupo na sa kanan ng Diyos. Now, yung mga taong umuupo, ano ibig sabihin nun? Tapos na yung trabaho. Di ba yung mga staff sa SM, hindi sila pwedeng umupo? Di ba? Kasi, ibig sabihin, sakop pa sila no kanilang 8 hours. Pero pag nagawa na nila yung kanilang 8 hours, pwede na silang umupo. Why? Because tapos na yung trabaho. And Jesus, sabi dito, sat down at the right hand of God. Wow! So, ibig sabihin, tinubos na ba kayo
ng Panginoong Hesukristo mula sa ating mga kasalanan, ligtas po ba kayo? Yes, due to the perfect work of Christ on the cross. Ano mapapanghawakan natin? O sasabihin ng ibang tao, ayong panghawakan yung sinabi lang ni Jesus, it is finished. O di sige, huwag mo panghawakan. Pero sabi po nung talatang ito in Hebrews 10 verse 12, siya po ngayon ay nakaupo na. So pag umupo, kagaya pong ginagawa nyo ngayon, wala kayong trabaho. Sino nagtatrabaho dito? Ako. Ibig sabihin kayo, nakarelax. Kasi bilang pastor, ito yung trabaho ko eh, di ba? Dito ako tinawag. Pero kayo po bilang mga tupa na pinapangalaga ng Panginoon sa akin, ang trabaho nyo lang, nakaupo, kumakain ng salita ng Panginoon. Yun ang pinakamasarap na ginagawa. Amen? Now, promotion po ito eh. Ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. As opposed sa ginagawa ng mga priest nung araw sa lumang kasunduan. Basahin po natin, pakita natin sa screen. Hebrews 10:11. And every priest stands ministering daily. So sila po araw-araw, nakatayo. Nakatayo As opposed to Jesus, siya po inaupo. Nakaupo sa kanan ng Diyos. And offering repeatedly, paulit-ulit, the same sacrifices, which can never take away sins. Pero sa bagong kasunduan ng purong biyaya, minsan, inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang dugo. Ganun po makapangyarihan ng kanyang dugo. And then, He said, it is finished. At para may mapapanghawakan po kayo, nakaupo na siya sa kanan ng Diyos. Hindi siya nakatayo. So pag umupo na, ibig sabihin, tapos na yung gawa and you cannot complete a completed task. Amen? Tapos na. So mapapanghawakan ba natin na tayo po ay redeemed na? Pag sinabing redeemed, na bought back ka na, binayaran ka na, tinubos ka na. Naalala nyo nung araw yung mga tansa ng Coke at saka ng Pepsi? Di ba? Nire-redeem natin yung sa Redemption Center. Kasi kailangan natin, nung araw, nung panahon namin, libreng yoyo. May-miss ko yan eh. Yoyo, di ba? Di ba? Hindi, may ilaw ba na? Basta yung mga Coke, i-redeem mo yun eh. Yung iba may kasama pang cash. So tayo po, ito po ay karapatan na ibinigay sa atin ng Diyos. Wow! Napakabuti ng Panginoon. Now, this were made possible through the finished work of Christ on the cross. So once again, yun po ang malaking kaibahan. Yung mga priest nung araw, nakatayo, patuloy sila nag-aalay. But today, yung atin pong high priest who is Jesus Himself, when He said it is finished, tapos na talaga. At naupo na po siya sa kanan ng Diyos. At ang maganda pa pong balita dito, bilang mga mananampalataya, tingnan po natin ito Hebrews 10:14, for by one offering He has perfected forever. Sino? Those who are being sanctified. So tayo po bilang mga mananampalataya, sa atin pong espiritu, tayo po ay perfected na. Dito nakatingin ng Diyos sa espiritu. Di ba sabi ng Galatians, you have to walk in the Spirit. Huwag kayong titingin sa inyong mga kaluluwa, sa inyong katawan. Bilang mga mananampalataya, nakatingin ng Diyos sa inyong espiritu. Dito rin po tayo maglakad sa ating espiritu. Perfected for how long? Forever. Tingnan mo katabi mo. Perfected yan. Kaya po wala tayong karapatan na pintasan ng ating kapwa mananampalataya. Perfected tayo. Amen? Bakit ganun? Parang hindi naman. By faith, perfected po yan. Amen? Kaya po nire-respeto natin ang bawat isa. Hindi natin sinisiraan. Hindi natin winawasak ang kanyang pagkatao because tayo po, because of the perfect work of Christ on the cross, we have been perfected forever. Wow! Wow! Romans 4:24-25, but for our sake also, to whom righteousness will be credited, as those who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead. Verse 25, who was betrayed and crucified because of our sins, amen? And was raised from the dead because of our justification, our acquittal, absolving us of all sin before God. Now, tinignan ko po yung word na acquittal sa dictionary. Anong nangyari sa atin? Acquitted daw po tayo. Pag sinabi pala acquittal or acquitted, ang definition nito, as setting free from the charge of an offense by verdict, sentence, or other legal process. Absuelto pa tayo, absolved. Wow, ano ang ibig sabihin nito sa Merriam-Webster Dictionary? To set someone free from an obligation or the consequences of guilt. Kaya pala sabi ng Romans 8 verse 1 sa Amplified Version, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. And then in-amplify po dun yung word na no condemnation, no guilty verdict, no punishment para kanino? Sa ating mga mananampalataya. Sandali, paano nangyari ito, Laverne?
It's because of the perfect work of Christ on the cross. Kaya po makakaasa kayo ngayon, kahit sa tingin niyo parang hindi ako makapaniwala, sabi ng Bible, there is therefore, now is present tense. No condemnation. In-amplify pa po ito ng amplified version. No guilty verdict, kaya dapat pag humaharap kayo sa Diyos, hindi kayo nagigilty. Walang dapat ika-guilty. No guilty verdict, no punishment. Bakit? Because lahat po ng punishment natin was imputed upon the body of Christ on the cross 2,000 years ago. Ngayon, kung ilalapat sa inyo yung mga punishment ng inyong mga kasalanan na nagagawa pa rin po sa ngayon, God will be unjust to do that. Kasi alam ko, nandito si attorney. Ang tawag po doon, pag binigay na ng Diyos ang parusa sa ating mga kasalanan sa kanyang bugtong na anak, and then ibibigay pa niya uli sa iyo ang mga kasalanan yon, ang tawag po dito ay double jeopardy. Tama ba ako, attorney? Tama? Pwede ako maging abogado eh. Amen. So, hindi gagawin ng Diyos yon kasi may nagbayad na. Kaya po, huwag niyong titingnan ng sarili niyo na kayo ay guilty before God as believers. Wala nang punishment. Kaya nga po, di ba, babalikan ko yung first verse natin kanina. To the glory of God, sa kaluwalhatian ng Diyos, you have to see yourself accepted or karito, highly favored before God. Why? Because you are in the beloved. Kaya po, wala ng guilty verdict. Now, once again, question, how did this happen? It's through the perfect work of Christ on the cross. Now, ito pa po mabuting balita, gusto kong iparating sa inyo. Hindi lang po kayo forgiven. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang forgiven. Healed ka pa and made whole. Hindi ko na pinapaulit yun, bro. Pero masunurin ka, bro. Now, kasi naging controversial po ito ngayon. Maraming mananampalataya, hindi nila mapanghawakan. Talaga? Healed na ako? Hindi, forgiven lang ako. Kasi meron pong verse sa Bible na narinig ko ngayon, sinasabi nila, kasi ako pinahawaan ko that we are forgiven. Itong verse na to, 1 Peter chapter 2, verse 24, who himself, of course, who dito is Jesus, bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. By whose stripes you were healed. Sinasabi na maraming mananampalataya sa ngayon, hindi, ikaw ay pinagaling, hindi dito tinutukoy na physical. Pinagaling ka daw sa iyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang kasalanan po hindi pinapagaling. Ang kasalanan ay pinapatawad. Amen? Kasi meron pong verse sa Bible na talaga nagbigay po ng kalituhan din. Kasi ayaw tanggapin to na ibang mga theologians nung kanila pong tin-translate po ito. Matagal ng panahon kasi sabi nila baka magkaroon tayo ng problema sa mga charismatic nung araw. It's found in Isaiah 53 verse 4. Surely, itong verse 4, pag binasa nyo, ito lang yung word na may surely. Ito yung passage na may surely. Kasi alam ng Diyos, pagdating ng panahon, magkakaroon po ng debate ang maraming mananampalataya. Hindi, yung healing, hindi kasama sa binayaran ng Panginoong Jesus yan. Sa kanyang perfect work on the cross. Pansinin niyo po in verse 4, merong surely. Pag binasa may 1, 2, 3, 5, walang surely. Ito lang. Surely has borne our griefs. O kita mo na, Lord, griefs lang. And carried our sorrows. Now, para hindi tayo mahirapan, yung po word na griefs, ang problema dito tsaka yung sorrows, ginamit po yung second meaning ng original na salita dito, which is, yung pong word dito na griefs, in Hebrew, it's koli. Kapangalan pa ng pusang dumadalaw sa atin every day. Meron kasing kaibigan si Orange, yung pusa namin. Nagugulat kami, sinasama sa bahay namin. Oo. Koli ang pangalan. So naalala ko lagi yung verse na to. And then yung word na sorrow, in Hebrew ay makov. Yung, tama naman po yung grief at saka yung sorrow, talaga yun po yung meaning nito, pero second meaning. Yung first meaning nito, sicknesses and diseases and infirmities. Now, sabi nila, okay, ito mo na, Isaiah 53 verse 4, griefs lang yan at saka sorrow. Now, buti na lang, meron pong talata sa New Testament na pinapatotohanan kasi kinote po ito ni Matthew. In Matthew chapter 8 verse 17, na pinapatotohanan ang kinalinga at inangkin ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lang ating mga kasalanan, kasama po yung ating mga sakit at karamdaman. Sabi na Matthew 8:17, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself, Jesus Himself, took our infirmities. That's grief. Sa Hebrew, koli. And bore our sicknesses, makov. Balikan natin Isaiah 53 verse 4. See? Koli.
sicknesses, infirmities. Yung isa naman, makhob, physical and mental pains, afflictions. So church, alam niyo po itong ginawa ng Panginoon Jesucristo, His perfect work on the cross. Kagaya kanina, ang ganda nung sinabi ni Brother Joel, na tayo po'y pinagaling. Yung pong kagalingan natin, hindi po ito something na ipinagmamakiusap sa Diyos. Binili ito ng Diyos, niredeem tayo dito, pinagbayaran niya, at karapatan po natin itong angkinin. Wow! Hindi lamang po ito basta-basta regalo. Dahil may nagbayad, you have to receive it as a right. Karapatan mo ito. Why? Because of the perfect work of Christ on the cross. So, hindi ka lang forgiven, healed ka pa and made whole. Ba't may nararamdaman ako? Now, pag may nararamdaman po kayo, you claim healing as a right and as a gift from God because of the perfect work of Christ on the cross. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. So mga kapatid, lagi po ninyong alalahanin na kayo po ay hindi lang pinatawad. Kasi sa katawan po ng ating Panginoong Hesukristo, dito po ibinunto ng Diyos ang kanyang galit sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, hindi po pwede magbigay ng sakit ang Diyos sa inyo. Na pangkaraniwan sinasabi ng mga relihiyon. Alam niyo kung bakit? Bakit nilagay ng Diyos ang ating kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil galit po siya doon. At sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, winakasan niya, hinatulan niya ang ating mga kasalanan. The same body ng ating Panginoong Hesukristo, ibinuntun din po. Nabasa natin kanina, 1 Peter chapter 2, verse 24, ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Bakit? Galit din po ang Diyos sa ating mga sakit at karamdaman. Yun lang yun. Na kung galit siya doon, bakit kukuha siya, tapos ibibigay niya kay Nep? It doesn't make sense. Di ba? Na pag meron po kayo nararamdaman na sakit, Lord, I claim your healing. You claim it as a gift and as a right. Kasi may nagbayad. Ngayon, pag alimbawa, ganito po, meron akong, alimbawa, may nirigalo sa akin si Tita Lorna. Lorraine, bayad na ito. I-claim mo na lang. Pag kinlink ko dun sa store, matutuwa si Tita Lorna. Alam mo kung bakit? Kasi naniniwala ko na binayaran na niya. Pero pag sinabi ko, talaga, binayaran mo to, Tita? Tapos pumunta ako dun sa store, sige po, babayaran ko na. Nilalapastahan ko si Tita Lorna. Di po ba? Ngayon tayo po, pag may karamdaman tayo, claim it as a gift and as a right. Lord, thank you. Ako'y pinagaling mo na. Wow! Kasi sa katawan ng Panginoon, hindi lamang po pinagdusahan niya ang ating mga kasalanan. Pinagbayaran din po niya kasama ang inyong mga sakit at karamdaman. Kaya po, huwag niyong, sinasabi ng ibang tao, hindi, hinayaan ng Diyos na bigyan ka ng sakit at karamdaman. Hindi po. Hindi pwede yun. Dilaan na nga niya sa katawan ng ating Panginoon. Alam niyo po sino naghahaya? Tayo. Ganyan talaga pag tumatanda. Di ba? Ganun nga, may sakit eh. Ako pa kaya. Huwag niyo pong gagawin yun. Pabayaan niyo siya kung yun ang paniniwala niya. Basta tayo naniniwala tayo ay made whole and healthy. Amen? Do you believe it? Say amen. Now, how did this happen? Through the perfect work of Christ on the cross. Now, dito na tayo sa ikatlo. Nasaksihan po ito ng pinaka-matinding saksi at wala na pong pinaka-matinding saksi, kundi ang Holy Spirit. And that's why the third perfect W is the perfect witness of the Holy Spirit. Nasaksihan po ng Holy Spirit yung will ng Father na it was fulfilled at the cross. At nasaksihan din po ng Holy Spirit yung perfect work of Christ on the cross. Kaya ito pong Holy Spirit, siya po ay tapat, hindi po siya pwedeng magsinungaling. Sasabihin lang niya po sa atin ang kanyang mga nasaksihan. And that's why in Hebrews 10 verse 17, bibilisan ko na lang po. Kaya, Eman, pakilagay nga sa Hebrews 10:17. So, nasaksihan po niya yung mga katuparan ng kalooban ng Panginoong katuparan ng kalooban ng Diyos Ama. At isinagawa po ang pakay at kalooban ng Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Nasaksihan po niya ito. Kaya naman, sabi niya, ito po yung kanyang nasaksihan, sinasabi niya sa atin. Hebrews 10 verses 15 to 17. Then, yung dito, the Holy Spirit, He adds, the sins and the lawless deeds, I will remember no more. Wow! Kaya pala, why? Bakit po sabi ng Holy Spirit, lahat ng inyong mga kasalanan at pagsalansang,
hindi ko na alalahanin pa. You know why? Because 2,000 years ago, lahat ng ating mga kasalanan at pagsalansang, inalala niya sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And that's why Jesus said, it is finished. Pwede niyong alalahanin to kung sinabi ni Jesus, it is almost finished. Pero hindi niya sinabi yun. Ano sinabi ni Jesus? Tetelestai. It is finished. Pag sinabi niya yun, sumabay tayo, let's agree with the Holy Spirit because the Holy Spirit is the perfect witness. Amen. Ang galing. So muling po sabi ng Holy Spirit, for sins and iniquities, I will remember no more. Hindi na niya alalahanin pa. Wow, hindi po ba ito mabuting balita mga kapatid? Amen. Now, Hebrews 10 verse 5. Ito po yung nasaksihan ng Holy Spirit. Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. So, ito po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Inilaan niya ang kanyang katawan bilang haing handog. Amen and amen. So, once again, Hebrews 10:17, pwede po nating basahin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Then He adds, the sins and the lawless deeds I will remember no more. So, alalahanin pa ba ng Diyos ang inyong mga kasalanan? Not anymore. Is that good news? Samantalang dati, di ba, ang consciousness natin, makasalanan ako. Mali po yun. Kaya nga po yung sinasabi ng iba na, I am a sinner saved by grace. That is wrong. You were a sinner, and today you are a saint. Kaya kayo po, dahil saint kayo, lumakad kayo bilang mga santo. Hindi ko naman po sinasabing maliliit yung lakad. Hindi ko naman sinasabi na, pag magbabayad kayo sa jeep, Mama, bayad po, hallelujah. Hindi naman kailangan gumano na. Mama, para sa tabi, praise the Lord. Hindi naman gano'n. Tayo po kumikilos tayo bilang alam mong pag sinabing holy, hiniwalay ka na ng Diyos sa mundo. Hindi ka na kumikilos ng mga kilos ng makamundo. Ang pagkilos po natin bilang na kay Kristo Jesus, alam natin sa kalooban ng Diyos na wala ka na sa lumang kasunduan ng kautusan. Dapat nasa bagong kasunduan ka na ng biyaya. Amen? At alam mo, dahil sa kalooban ng Diyos, ikaw ay pinaging banal. Amen. At dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinaging matuwid ka at pinatawad. Hindi ka lang pinatawad, pinagaling ka pa. So ibig sabihin, paano kumilos sa mga walang sakit? Ganyan po yung kilos natin. Nasanay lang tayo sa mga kilos may sakit eh. Kilos, galaw tayong pinalakas. Yes, nagsisimula po yan sa tamang paniniwala. Right believing will lead you to right living. Ito tayo I believe that. Di ba? Isingit ko lang po ito. Sa panahon ni Moses, nung sila po ay kinalingan ng Diyos mula sa Egypt, bisperas ng kanilang pag-alis sa Egypt, sila po ay nag-communion. Yung kumain po sila ng tupa, pinagsaluhan po nila. And then, sabi ng Biblia, the following day na umalis po sila, this people ay nasa 2 to 3 million. Mula sa Egypt, papunta ng Promised Land, alam niyo po yung mga taong ito? Umalis silang mayayaman at ni isa sa kanila ay walang sakit. Ano to? Abrahamic Covenant, ha? Ang Abrahamic Covenant, hindi po siya pure grace. Grace lang. Patikim lang ng grace. How much more po tayo nasa pure grace po tayo? Di mas superior yung ating covenant. Bakit hindi natin paniwalaan ng Diyos? Huwag niyong titignan si kumaring ganon, si kumparing ganon. Siya kasi ganon. Hindi ko po alam ang istorya nila. Ang alam ko lang ang salita ng Diyos. Amen? So kapag sinabi ng Panginoon, kaya po napakahalaga talaga you come to church. Kasi ito po, ang kinin natin, yung mga pagpapalang ito, hindi lamang po ito gift. It's your right. For all the promises of God in Christ Jesus are yes. Kaya po tayo napapa-yes. Ano dapat ang sagot nyo? Yes. And in Him, amen. To the glory of God, every time you receive it, nagbibigay kayo ng kalwalatian sa Diyos. Through us, nakikita po ito sa atin ng mga tao. At kapag nakita ng tao, uy, grabe may edad na to Matanda na rin itong si Laverne 53 na ako sa July Pero ba't ganun parang mukhang 52 lang? Di ba? Dumadaloy sa atin, sino nabibigyan ng luwalhati? Si Lord. For all the promises of God, inaangking ko yun Are yes in Christ. Yes and amen. Pag nag-yes kayo, talagang may dating, hindi yung, yes. Do you believe it, church? Yes. Amen.
Amen. Walang power nyo. You have to be passionate about it. At buksan nyo po yung mga labi nyo. Amen! To the glory of God through us. Sa atin makikita. Sino mapapagpala yung mga tao sa paligid mo? Ngayon, nakikita nila yung manifestation ng buhay ng Diyos sa'yo. Yung kalooban ng Diyos, yung perfect work of Christ on the cross, at yung witness ng Holy Spirit nakikita sa'yo. Mapapatanong sila, sino Diyos mo? Doon na nagsisimula ang evangelism. Amen? Praise God. So dito na po tayo. Balikan natin yung ating question for today. As Christians, what are the foundations of our redemption? So this is our solution. Ano ba yung foundations na ating redemption? God's perfect will, Jesus' perfect work on the cross, and the perfect witness of the Holy Spirit. Two last verses, Hebrews 10, verses 22 till 23. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. So pag lumalapit kayo sa Diyos, tanggalin nyo na po yung isipan nyo before na parang karapat dapat ba ako sa Diyos? Bilang mananampalataya, pinaging karapat dapat na po kayo. That's why, sabi ng may akda ng mga taga-Hebreo, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience. Dapat wala na tayong evil conscience. Malinis ang konsyensya mo. Because of God's perfect will, because of the perfect will of Jesus on the cross, at na-witness po ito ng Holy Spirit. Tuloy po natin yung verse, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Sandali na, bakit ko mapapanghawakan ito, Laverne? Because sabi ng verse 23, still with the Hebrews chapter 10, let us hold fast the confession of our hope without wavering. So dapat hindi tayo nagdududa. Because, or for, yung for po dito is because, yung He dito, God who promised is faithful. Kapag sinabi ng Diyos, you have to agree with Him. Why? Because He is faithful. So church, these are the foundations of your redemption. Kaya po bilang mga mananampalataya, may kagalahan tayo. Ganun pala. Kaya pag tayo po'y nag-aawitan, talagang may confidence tayo. Lord, dakila talaga ang iyong katapatan. Mapapanghawakan natin yun. Sinong beneficiary? Tayo. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. So I pray, church, today, bilang mga mananampalataya, kapag kayo po'y nalulungkot, alalahanan niyo po itong 3 perfect W's. At ito ikaw ngayon. You are greatly blessed and highly favored in Christ. Kaya, pag nalulungkot po kayo, magandang paalalahanan na ating mga sarili. Tapos na po yung kabanata na ating buhay na tayo po, kumbaga sa teleserye, tayo po inaapi. Hindi tayo dapat inaapi. Tayo po inananagumpay. Amen? Kung may nangaapi man sa inyo, pabayaan mo lang sila, pag-pray nyo sila. Ang pinakamahalaga, huwag kayong papaapi. Dahil kayo po'y pinaging matagumpay na. Whenever you pray, you do not pray from victory. You do not pray for a victory, but rather, you are praying from victory. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga taga-SGC, ay pinagpala na nananagumpay. At marami pa tayong hahakutin ng mga kaluluwa papalapit sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating buhay. Amen. So, before tayong umawit, gusto ko pong kausapin yung mga nanonood sa atin and even dito sa church. Kung meron po ditong wala pang relasyon sa Panginoon, I would like to invite you na hindi po ninyo mararanasan ang buhay na ganito kung wala kayong relasyon sa Panginoon. Pero napakaganda pong pagkakataon na tanggapin ninyo yung paanyaya sa inyo ng Panginoon by praying this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa mga nanonood sa atin online. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, kinikilala kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala ako sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong kamatayan, winakasan ang lahat ng aking mga kasalanan. At makalipas sa 3 araw, hindi ka na natiling patay. Kayo po ay nabuhay na maguli bilang pagpapatunay na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At hindi na mawawala ang kaligtasan ito dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo, kayo po ay anak na ng Diyos.
At kung kayo po'y anak na ng Diyos, gaya pa ng sinabi ko kanina, sabi ng Ephesians 1 verse 6, you are accepted in the beloved. Nalulugod po ang Diyos sa inyo. At dahil nalulugod sa iyo ang Diyos, samahan niyo po muna kami. Church, can you please stand on your feet? Tayo po ay sabay-sabay na umawit sa Panginoon. At this time, alam ko may pagbabago na lalo, ano? Pag inawit po natin itong song na ito, Dakilang Katapatan. Talaga namang napakadakila ng katapatan at pwede natin panghawakan ang kanyang mga pangako dahil dakila ang katapatan ng Diyos. Come on, church, sing with us. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Magunaw man, maasa kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa, church, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Dapat kang nandun. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Ng aming lahi. Mundo'y magunaw man. Even mga nanonood sa atin online, alam niyo, napakabuti ng Diyos. Lahat po ng mga pinag-usapan natin may pundasyon. At I hope ito po ay naibigay ko sa inyo mula sa Hebrews chapter 10. So mula po sa araw na ito, ang aking pong pakiusap, dahil ito po ay kalooban ng Diyos, pinayaran na ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sakdal na mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay nasaksihan na banal na Espiritu. Ang kinid po natin ng mga pangako ito bilang karapatan ninyo. Inilaan na ito sa iyo ng Diyos. So, ibig sabihin tayo po mga mananampalataya, makikita po yung kaibahan sa atin kung paano tayo namumuhay na nanagumpay. Hindi tayo talunan, hindi tayo lumuluha. May mga pagkakataon tayo po nasasaktan, lumuluha, pero mabilis tayong tumatayo. Dahil ang kaibahan po natin, meron tayong Diyos na may ginawa sa ating buhay. At ito po yung ating matibay na pundasyon. Ngayon po, bilang mga mananampalataya, mas mainam po na tayo po ay mag-aakay pa ng maraming kaluluwa para sa Panginoon. Hindi lang marapat na tayo lamang po ang ligtas. Dahil alam mo, ligtas ka, mas gusto po pang maraming maligtas. At sa pagkakataon pong ito, ang kaligtasan pong aking binabanggit, alam niyo, this is also good news. Kung ano man pong mga pinagdaraanan ninyo sa buhay, gusto ka rin iligtas ng Panginoon sa inyong mga pang-araw-araw na problema. Kahit po yung mga maliliit na bagay sa Diyos, what matters to you matters to Him also. Pastor, maliit lang na may problema ko, it matters to God. Kahit yung maliit na tagyawat, yes, kung nagbibigay sa'yo ng kalungkutan yan, ba't hindi mo pag-pray? Sabi ng ibang tao, ang dami ng problema ng Diyos, bibigyan ko pa. Hindi totoo yun. Sabi ng Biblia, cast your cares upon Him. Why? Because He cares for you. Trabaho po natin, let's do the casting. And let Jesus do the caring. Amen. Mahal kayo ng Diyos. Huwag kayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Pwede po ba nating ibigay sa Panginoon lahat ng ating kabigatan? Yung nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Natutuwa po ang Diyos, nalulugod siya sa inyo. He loves it when we ask from Him. So church, hindi ko po alam ang inyong pangangailangan. Pero I'll be giving you yung oras. Buksan po ninyo yung mga bibig. Sabihin natin sa Panginoon sabay-sabay. Pwede po ba yan, church? Sige po, let's pray. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, Aba, naririnig niyo po ang tinig ng inyong mga anak. At dahil naniniwala kami, ikaw na nangako ay tapat sa iyong pangako. Lahat ng aming bibig kasi ng mga kabigatan ay ibibigay namin sa iyo. Because Lord, ito po ang aming dapat gawin. We will just do the casting and you will do the caring for us. Lord, naririnig mo ang mga kabigatan ng aming mga kapatid and even, Lord, yung mga nanonood online. Kalooban mo, Panginoon, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi mo kalooban para sa amin na kami po ay merong maruming konsensya o may mga kabigatan sa aming mga balikat. Lord, kalooban mo kung ba't mo ibinigay ang iyong bugtong na anak para maranasan namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. At kapag nilalakaran namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito, dahil meron kaming matibay na pundasyon ang iyong kalooban
ang perfect work ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ito po inasaksihan na ang banal na Espiritu. Lord, nagbibigay po ito ng luwalhati sa iyong pangalan. Kaya Panginoon, sa aming sama-sama ang diwa, naniniwala po kami. At lahat ng aming mga kabigatan, lahat ng aming mga pasanin, ibinibigay namin sa iyo lahat ito, Panginoon. At inaangkin namin ang iyong pagmamahal, ang iyong sakdal na pagmamahal. Na naniniwala kaming mahal na mahal niyo kami. Naisin mo ang pinakamabuti para sa iyong mga anak. Kaya ngayon pa lang, O Diyos, ngayon pa lang, Aba, ngayon pa lang, Ama, ipinagpapasalamat na po namin ang iyong tugon sa aming mga panalangin. At kami po ay lumalakad, nananagumpay, punong-puno ng kulay ang aming mga buhay. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay ipinagpapasalamat na po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! Stay blessed, church! You are blessed. See you next Sunday. Bye! Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.